reason sa informante ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez, na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi, talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd T. Chua, tatay ng mga bata. Diba? Medyo balikan nyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi nyo masyado ma-absorb to. Pero, balikan nyo na yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So, napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng baka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito na mga party-party kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila.
Hindi ganyan ang working visit. At the fact na yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, bigyan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay? Na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwakan ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay? Na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machicheck nyo yan, kung meron nang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur. Pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis. Sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission, which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. Diba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng Bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng Bangag. Alright?